Si Ken, andito siya ngayon. Happy birthday, Ken! Kunwari, hindi mo ito naririnig. Salamat sa pag-set up ng ilaw for Christmas. Ito siya, birthday boy, nag-work. Ken, happy birthday. Pasensya na sa late greeting, pero maraming salamat sa buhay mong hiram. Alam mo na yan. God bless you. Happy birthday. Belated. What was your reaction pagpasok ni Catherine kanina? She looks fresh. Very fragrant. Fragrant? Ang ganda niya. Yes. Very bright. Yes, very. Your first reaction pagpasok ni Catherine? Parang nakatingin lang ako sa salamin. Glowing. Very bright. Very bright. Ang puti ng kilikili. Charot lang. Super ganda. We're shooting Kat. We're always excited because Kat always brings parang powerful and very bright energy with her. So yeah, it's very refreshing to shoot her every time. Very bright. Alden Richards is gearing up para sa 15th anniversary niya sa showbiz. Ang espesyal na milestone na ito, gusto raw i-share ni Alden sa mga sumuporta sa kanya mula nang nagsimula siya sa industriya noong 2010. Sa Instagram, may patikim na sa kanyang gaganaping anniversary fan meeting. Soon ay i-reveal na raw nila ang detalye para rito. Si Alden may exclusive na pasilip din sa behind the scenes ng kanyang anniversary photoshoot. Nami-miss ko lang doing events like this, to be immersed in the presence of my supporters, kasi ever since a lot of people who really know me personally, I never really neglected the fact that time is a very valuable gift you can give to someone, most especially your supporters, diba? Indeed, Alden is moving forward, but also going back to his roots. Dahil ang event ay gagawin mismo sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex sa December 13. Sa tinagal-tagal ko sa industriya, hindi pa ako talaga nakagawa ng isang malakihang event sa community kung saan ako lumaki. It's just a small thing to say thank you and to show my gratitude to these people who have supported me, especially sa mga kababayan ko sa Santa Rosa, Laguna. Bago yan, may mga series of events at activities ding gagawin si Alden na may kinalaman din sa kanyang iba't ibang advocacy. The essence of everything we're doing for my 15th anniversary is giving back. Hello Kathden fans! Ang tulay ng Kathden labas-pasok lamang sa Bernardo at saka sa Fulkerson Residences, mga kasembreros. So alamin natin kung sino ito. Malamang ay kilala nyo rin ito, mga kasembreros, pero kilalanin pa natin, mga kasembreros. And then behind this now ni Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang gagawing fan meet sa Santa Rosa, Laguna, and then marami pang ibang items, mga kasembreros. So unahin muna natin ito, itong 24 oras na ibinilita si Sir Alden kagabi, mga kasembreros, tungkol nga dito sa kanyang fan meet, mga kasembreros, na pasasalamat niya sa mga fans, mga kasembreros, sa 15th anniversary niya, mga kasembreros, sa industriya. So sa Santa Rosa, Laguna, kasi parang ang ano niya dito ay never pa daw siya nakagawa ng parang ganong kalaking gathering sa kanyang hometown sa Santa Rosa, mga kasembreros, kung kaya siya ay doon gagawa ng fan meet, mga kasembreros, sa December 13. So may pa-teaser siya sa kanyang mga behind the scenes na gagawin, mga kasembreros, no, sa poging-pogi Sir Alden dito sa kanyang gagawin na fan meet, mga kasembreros. So yun, ang pinaka-tema talaga niya dito ay give back, no, sa kanyang fans, mga kasembreros, sa mga taong nag-support sa kanya, no, from the time na nagsimula siya hanggang ngayon, mga kasembreros, at sa mga darating pang panahon. So dito parang nag-iba-iba ng outfit, no, si Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang behind the scene. Sa hindi ko alam kung anong gagawin niya, no, pero siguro may mga activities, may fun. Pero ang tanong ko dito, sana mura lang yung ticket, kasi parang, di ba, giving back ito sa community, and alam naman natin na may purpose itong gagawin ni Sir Alden. So mapupunta ang proceeds malamang sa mga charity works, mga kasembreros. So sure ako dyan na doon na mapupunta ang mga proceeds niya, mga kasembreros, sa December 13. So wala pang ticket na
na-announce. Pero medyo matagal pa siguro yan, or else mga third week ng November. Maglalabas na mga ticket info so i-update ko rin po kayo. And then ito, so ito na nga ha, post ang mga Kathden admins. Sabi ng admin dito, yung yung tulay ng dito. Hindi lang to tulay eh. Ito yung ano nga bang tawag doon sa di ba ninong niya si Alden, tapos ninang niya rin si Catherine. Ano ang tawag doon sa Tagalog? Sa Tagalog. Kasi sa amin dito ihado eh. Ihado ka, ihada kapag ikaw yung inaanak. Oo, inaanak ni na inaanak ni na Sir Alden pala ito, no, at saka ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, kasi ninong yata si Ken. Ayun, papakilala ko si Ken. So ito ang 100% legit. Sabi ito sa post, mga kasembreros, na kung saan si Ken ay labas-pasok sa Fulkerson at saka sa Bernardo family, mga kasembreros. Kasi nga si Sir Alden ang nagpakilala kay Ma'am Catherine para gumawa ng bahay at saka magpagawa ng interior designs, mga kasembreros. Last year, no, lalong-lalo na nung gumawa sila ng parang parol or pailaw, mga kasembreros, doon sa bahay ni Ma'am Catherine tsaka ni Sir Alden. So after ng kay Sir Alden ay kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. So tapos sabi dito sa comment ay parang ito yung sasabi na yung 100% legit na may proof na may resibo, hindi tulad sa kay Mayor Mark Alcala na walang resibo. Tapos sabi ng ilan dito sa mga nag-comment sa comment section, bago po yan, sabi ni Mark Prin, yung kay Kath bago po, kay Alden last year. Si Alden po nagpakilala kay Ken sa Bernardo family. Sabi ng isa, ito correct, no? Tapos paayuda naman dyan para so yun siya, mga kasebres, no? And then marami pa nag-comment dito na nag-agree nga, no? Yung pinipilit sabi dito yung pinipilit na ikabit ang pangalan, walang resibo kahit isa. True, sabi nga, true ka dyan, ma'am. Meron nga sa isang video ko, sabi niya, ipakita ko pa sa iyo na magkasama silang dalawa ni Mayor Mark, tapos hiningan ko kung asan na di na nag-reply. So wala nga talang resibo yung kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Kahit anong pilit ng mga makaboto or boto kay Mayor Mark Alcala. So kung meron silang resibo na magkasama, doon lang tayo maniniwala. So kung wala resibo, walang maniniwala, mga kasembreros, no? Dapat ganun. So no resibo policy ang Kathden, mga kasembreros, ang Kathdeniatics. So pero correct me if I'm wrong, kasi meron akong record neto nung nakasombrero si Ma'am Kath, tapos naka-white nga na jacket, tapos nakasombrero na black. Ito po yung time na birthday pa ni Ken, na nagpag-greet nga siya dito, mga kasembreros eh. Pero yung pagbati nila that time ay pareho din si Sir Alden, bumati siya kay Ken ng happy birthday. Tapos next naman si Ma'am Catherine, mga kasembreros, si Sir Alden that time bumati siya sa kotse. Tapos yung Catherine sa bahay niya mismo. Ito nga yung naka-white siya. Naka-white na jacket, mga kasembreros, at nakasombrero na black, mga kasembreros. So, pero nga, no, alam natin na naman talaga connected naman talaga, mga kasembreros, ang tulay ng Kathden, mga kasembreros. So, parang nagpabati siya that time, no, kay Ma'am Catherine ng happy birthday, pero andun siya sa gilid niya, no, si Ken, mga kasembreros. Nasa gilid niya lang si Ken, mga kasembreros. Na kung saan ay nagpabati ng video greeting, mga kasembreros. So parang paalis na si Kath, tapos nagpabati siya, no, kay Ken, mga kasembreros. Ang kulit lang ni Catherine, mga kasembreros. So yun po, no. Pero alam natin although hindi ito recent na dalawa, kasi na-trace ko dito sa aking files, mga kasembreros. Di ba, parang detective na tayo. So na-trace ko dito, pero alam natin baka sa Pasko ay magpapagawa na ulit sila ng mga pailaw na naman, mga kasembreros, na bago, no, kasi nung nakaraan nagpagawa sila ng ilaw So yun po, no. And then ito, next item natin, si Ma'am Catherine, no, yung mga cast or crew, mga kasembreros, ng paggawa niya ng parang nag-upload sila ng behind the scenes ng Rexona kagabi. So ang tanong dito ng isang
ng isang vlogger ay what was your reaction ng pagpasok ni Ma'am Catherine, no? Dun sa gagawin nga nilang ano. So sila yung team na gumawa ng Rexona na endorsement, mga kasembreros. So ang kulit na mga sagot nila, very fresh, very fragrant, sobrang ganda. Tapos sabi ng isa, parang tumitingin na ako sa salamin, sobrang ganda. Tapos sobrang ganda. Tapos yun, iba-iba. Pero nga, sobrang ganda and sobrang refreshing, no? Yung sabi ng isa dito ay every time na nagsushoot sila ni Ma'am Catherine, parang ang fresh. Nakakatawa yung isa dito. Sabi niya, ang puti ng kilikili. Sabi niya Tapos super excited, no? Yan, basta puro positive, mga kasembreros, no? Ang sinabi ng mga cast or yung crew na dito, na gumawa ng behind the scene or ng Rexona na endorsement, mga kasembreros niya, phenomenal box office cinema queen. And then ito, last item natin, mga kasembreros. So meron palang meron palang full video yung pagpunta ni Sir Alden, mga kasembreros, sa event nga ni opening ng business ni Ma'am Julia Montes, no? And marami pala dong mga pumunta rin na na showbiz, mga kasembreros, may iba naman na hindi. Tapos yung mga picture taking, kwelahan moments, no? Ito mga kasos na madami. So si Betong Sumaya andito rin pala, mga kasembreros. Tapos yun, marami, no? Si Oski, of course, no, na kanyang best friend. Si Jimpy, si Kimby. So marami, mga kasembreros. So yun, no? Ito yung full version or full video, mga kasembreros, ng pagpunta niya Soiti sa sa event or sa business opening ni Sir Alden o ni Ma'am Julia Montes, mga kasembreros. Alright, so yun lang siya sa ating Catherine items, no? Pero bakbang pa kayo, ha? Team Panatag tayo. Sana ay magpagawa ulit ng designs sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine para may tawid bakod na naman na tulay tayo, mga kasembreros, ngayong December. So sana pa ipangin pa natin ang Word of God and continue praying po, ha, sa mga biktima po ng bagyo and baha, mga kasus. And ito, update ko lang din kayo doon. May nakita pala silang yung parang dahilan, pinaka main cause, mga kasembreros, ng grabing pagbaha. Yung kinalbo nila, yung bundok ng Cebu. Tapos yung pinapagawang dito parang subdivision siya, pero parang Banawi Rice Terraces. So yun ang isa sa pinaka main reason. Tapos quarrying and mining, mga kasembreros, no? Pero yun, kagagawa rin pala ng mga tao, mga kasembreros. Pero yun, no, let's continue praying po na maging okay na po, no, ang mga taga Cebu, mga kasembreros, and any other parts of the country na affected po ng Bagyong Tino. Alright, so sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is November 6, 2025. Thursday na po. Anak ko, isang araw na lang naman ay weekend na, mga kasembreros. Ang bilis ng panahon. So sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay medyo may paparinggan tayo, ha. Yung mga hambog kasi ang ating title, mga kasembreros. So sa mga mayabang, no, at saka hambog ay titingnan natin. Ang verse po ay Psalms 49 verses 5 to 6. Tagalog po ito. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga maglipana o naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog, ito yon, sa yaman ay nananalig, dahil sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. So mostly ang reference dito, mga kasembreros, ay yung mga taong nagiging hambog, no, dahil sa kanilang kayamanan, dahil sa kanilang pera, dahil sa kanilang properties, no, dahil sa kanilang possessions in general, mga kasembreros. So si Haring David dito ay nagde-declare, no, ng matapang at saka courageous declaration na kahit sino ka pa, hindi siya natatakot, mga kasembreros, kahit anumang panahon ng panganib, no, maglipana man at saka dumami ang kaaway sa paligid, mga kasembreros, at kahit sa mga taong mga hambog dahil sa kanilang kayamanan ay hindi siya natatakot. Kasi ito yung isang proof, mga kasembreros, na you know your Father, you know your Master, you know your God, you know your Yahweh. So kilala ni Haring David si Lord, mga kasembreros, kung kaya panatag siya na kahit sino man ang banggain niya, o di ba nga si Goliath, di ba?
So sino mag-aakala na isang 16 years old lang na David ang ang katapat ng 9-footer na mandirigma, no, veterano mandirigma ng Philistines. Pero dahil sa Panginoon ay pinagtagumpay si David, mga kasembreros, and of course alam natin ang kwento, no, napatay niya at natalo niya si Goliath, mga kasembreros. So kung kaya parang biyasa na siya sa buhay na kaliwat ka ng problema, kahit yung mga kapatid niya ayayaw sa kanya, no, kung sa problema lang ang labanan ay marami nang napagdaanan at karanasan si Haring David, mga kasembreros. Kung kaya nasabi niya ito na, and he knows, no, he really knows, mga kasembreros, yung pinaglilingkuran niyang Diyos ay Diyos na mga Diyos, Hari na mga hari. Buhay siya, mga kasembreros, at kayang magligtas ng mga tao nagtitiwala, may takot at pag-ibig sa Kanya. So ang verse na ito nagko-convey ng powerful message about the limitations of earthly possessions. Okay? Lahat ng kayamanan, kasikatan, influence, no, power, mga kasembreros, limited po lahat ng ito. Okay? May it be ikaw ang pinaka mayaman ngayon, ikaw ang pinaka makapangyarihan ngayon, may end yan, may katapusan yan, mga kasembreros. So na-imagine natin dati, di ba, yung mga presidente ng Amerika, presidente ng Pilipinas, so lahat sila nag-end of term din, mga kasembreros, gaano man sila ka-powerful, walang permanente sa mundong ito. And so with the wealth, mga kasembreros, or possessions, so lahat yan na pwede mong ipasa, pwede mong ibigay, pwede mong ipamana, pero hindi ka tayo, diba, si Henry C, diba, yung may-ari ng Mall of Asia ay namatay din, mga kasombrero. So lahat tayo po ay lahat tayo dito ay limitado, mga kasombreros. So in the ultimate importance of spiritual faith, so mahalaga talaga dito sa verse na ito, emphasize din yung spiritual faith, na kung saan si Haring David nga nagpakita ng kanyang great courage, no, at saka katapangan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos, na whatever happens, he may be surrounded with enemies, no, may yabang pa sa paligid niya, ay hindi siya natatakot because he knew that God was with him, mga kasombreros. It reminds us that placing our trust in material wealth is ultimately empty and can never provide true security or fulfillment. So, yun, no? Marami tayong nakita ngayon. May mga nakita na akong nagla-live sa TikTok na dati sobrang yaman nila, parang yung buong buhay nila, parang doon na lang nila ginugugol, yung puso't isipan nila, sinisecure nila parati yung pera, vault na pera, no? Parang doon na lang umiikot. Parang yun yung ginawa nilang Diyos, mga kasombrero, sa pera. Ang pera itself ay hindi po masama. Okay? Kapag ginamit natin ito sa masama, nagiging masama. Or pag ginawa natin Diyos, wala na tayong, yun na lang yung pinakamahalaga sa atin, no? Parang wala na tayong katahimikan, wala na tayong peace of mind dahil sa pera. Parati mo naisip magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming savings, no? So, hindi naman mali, mga kasombrero, ang pera. Nagiging mali lang siya kapag ito na yung nagiging mundo mo, no? Dito na umiikot ang oras mo, ang schedules mo, ang panahon mo, and so on, mga kasombrero. So, hindi na siya balance. Which is, dapat pinakauna nga ay mahalin natin ang Diyos, ng ating buong lakas, puso, kaluluwa at isipan, mga kasombrero. Hindi sinabing mahalin mo ang pera ng buong lakas, kaluluwa at isipan, kundi ang Diyos, mga kasombreros. Kailangan natin ng pera, yes, but hindi yan ang panacea, hindi yan ang solution sa lahat ng problema, mga kasombrero. Kasi kung yan ang solusyon sa lahat ng problema, sana lahat ng mayaman ay hindi naghihiwalay, di ba? Lahat ng mayaman ay may happily ever after. Pero hindi, no? Maraming mga mayaman pa rin at saka sikat at influential na naghihiwalay, mga kasembreros. No matter how much wealth or material possessions we may accumulate in this life, they cannot save us from the unavoidable na kamatayan, mga kasembreros. Lahat po tayo ay mamamatay. So instead, the verse underscores the vital importance of placing our trust in God, who alone has the power to redeem us from death and offering us eternal life. So walang iba, no? Hindi ang anumang material things sa mundong ito ang dapat na magiging Diyos natin, kundi ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. When reflecting on this verse, it prompts us to ponder our own beliefs and values. Do we place too much emphasis on worldly possessions and financial security, neglecting the spiritual aspects of our lives? So ganun na, marami kasi ang nako-compromise. Kumbaga pa, mas marami silang panahon sa trabaho, sa overtime,
kaysa sa pagbibibliya, no, pananalangin, no, parang ganon mga customers ng ira kasi yun nga, no, kung sabihin nila kung hindi ako mag-overtime, walang kakain ng pamilya ko, wala akong pambayad ng bills, wala akong pambayad ng upa ng bahay, ng tubig, kuryente, etc. etc. So, which is, pa nagiging alipin, no, ang tao, mga customers sa pera, dahil na nga dito sa, parang, yun nga, no, dahil sa pangailangan. Pero naisip ko rin, no, kasi marami din ang, yun nga, no, parang bata pa, nag-aasawa, mas lalong yung mahirap, mas lalong naghihirap kasi hindi mo na sila nagkakaroon ng savings or ng investment bago sila mag-asawa. So ang tinitingnan nila edad, for example, hindi yung kanilang kakayahan na mag-alaga at magkaroon ng pamilya, mga kasos, magsustento ng pamilya. So binabase nila sa edad at hindi sa capability or kayahan. Kung kaya ang ending ay naghihirap sila, no? Ganun siya, mga kasos. We prioritize accumulating wealth over cultivating a deep and meaningful relationship with a higher power. This verse challenges us to reevaluate our priorities, no? And consider where we place our ultimate trust and faith. So, kailangan i-evaluate natin ulit, mga kasumbres, yung ating priorities sa buhay. Ano ba yung pinaprioritize natin sa buhay? Yung ating bang pamilya, yung ating bang trabaho, yung ating bang sariling gusto, yung pagpapayaman ba, and so on, mga kasembreros, or gala dito, gala doon. So as long as wala kang panahon sa Panginoon, it doesn't matter. Kaya natutuwa ang dyablo, natutuwa si Satanas kapag tayo po ay busy sa ating mga gawain without spending time, no, sa pagbibiblia at saka sa panalangin. So kahit na kaibigan mo, for example, pinupuntahan mo araw-araw or gumagala kayo, nag-spend time kayo sa anumang activity, sa habit na dyan, sa pag-scroll ng anumang sa cellphone, basta ginagawa kang busy ni Satanas so that makalimutan mo ang Biblia. Okay? Para makalimutan mo ang panalangin, para makalimutan mong meron kang relationship na malalim na dapat i-cultivate, no, at saka i-develop, mga kasembreros, sa Panginoon. Yun ang ginagawa ng Satanas, no, ni Satanas, mga kasos. And marami ang success na ginagawa sa Satanas, mga kasembreros, sa pag ginagawa niyang busy ang mga tao, mga kasembreros, which is in return ay galit ang Panginoon at saka yung pagpapala ay hindi na kinakakamtan because busy tayo, no, and nagpapadala tayo sa mga tukso at saka sa mga bagay na hindi gaano beneficial. That is why sinasabi dito na priorities. We have to know our priorities kasi pag hindi natin alam ang ating priorities, ang nangyayari, may oras tayo sa ibang bagay, okay naman yung pag-aaral, no? Tama naman yun, pagkatrabaho, okay naman, family bonding, okay naman yun. Pero dapat may panahon din sa Panginoon, mga kasembreros. So, yun po, no? Kung kaya, kung pa tayo man ay palibutan ng mga temptations, na mamayabang sa paligid natin, no, ng problema, ng trials, ay manatili tayong faithful sa Panginoon. Sa final thought natin, in the fast-paced hustle of our daily grind, let us not forget the timeless wisdom that transcends our fleeting achievements and earthly treasure. So, lahat ng achievements natin, so, fleeting or temporary lang ito lahat. Of course, nagpapasalamat tayo kasi may achievements tayo, but not the ultimate goal and purpose ng buhay. Merong mas malalim at mas meaningful pa po. And that is to glorify God, no, love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people as we love ourselves. Alright? Sinabi sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Strength and courage, mga kasembreros na nagmumula sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.